Isang mapagmahal na anak si Leia. Lahat ay gagawin niya para sa kanyang pamilya. Matatanda na ang mga magulang niya pero nagtatrabaho pa ang mga ito. Ang kinababahala niya ay baka isang araw ay hindi na nila kayanin na magtrabaho. Katulong naman siya ng kanyang ina sa mga gawaing bahay pero ang nais niya ay yung makapagbigay siya ng pera para mahinto na ang tatay niya sa pagtatrabaho sa bukid dahil tumatanda na ito. Bagamat hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo, ay pangarap niyang lisanin ang probinsya nila para makapagtrabaho sa siyudad ng Manila at doon siya magtatrabaho. Pero mag-iisang taon pa lang nang makilala niya at maging kasintahan ang kababaryo nitong si Renato, ay nabuntis siya nito. Paano na lang ang mga plano niya sa buhay at sa pamilya niya ngayong buntis na siya? Noong pinagbubuntis niya ang kanyang anak sa sinapupunan nito, ay magkahalong saya at pangamba ang nasa isip ni Leia. Pinangarap naman niya kasi ang magkaroon ng sariling anak at pamilya, pero hindi naman nakatakda sa gusto niyang panahon. Nag-iipon kasi siya noon para sa balak niyang maghanap ng trabaho sa Manila, at ilang buwan na lang ang nalalabi sa kanyang paglisan. Pero ang lahat ng yun ay naudlot nang mabuntis siya ni Renato. Si Renato naman ay masipag at responsable din sa kanyang mga pamilya at madiskarte din sa buhay. Marami itong alam sa buhay at kahit anong trabaho ay kaya niyang pasukin. Isang kagimbal-gimbal na balita ang nalaman noon ni Leia noong 2 buwan pa lamang siyang buntis. May nakapagsabi sa kanyang nakita daw si Renato noon na may angkas na babae sa motor at nagpunta daw ang mga ito sa bayan. Tila ba napagsakloban noon ng langit at lupa si Leia sa balitang kanyang nalaman na may kalaguyo ang kanyang asawa. Bagamat matagal nang mahinala noon si Leia kay Renato kasi madalas na lang kung kitain at bisitahin siya nito sa kanilang bahay. Wala pa sila noong sariling bahay at si Leia ay nandun pa rin sa kanyang mga magulang. At binibisita lang siya ni Renato sa gabi kapag tapos na ito sa kanyang trabaho. Simula nang marinig ni Leia ang balitang may kasamang babae si Renato, pinatawad naman niya ito. Hindi naman niya kinumpronta noon si Renato nung nalaman niya yun. Pero sumapit pa ang ilang araw na may nakapagsabi muli sa kanya na nakita na naman daw si Renato na may kasamang babae at angkas sa motor. Yun pa rin daw ang babaeng nakita nila nung unang nakita nilang mga ito. Ang babae ay si Jen, ang tindera sa palengke na hindi naman kalayuan kung saan nakatira sila Leia noon. Labis na nalungkot si Leia at nakaramdam ng pagtataksil sa asawa nitong si Renato. Kaya noong araw na yun itinakwil na niya sa buhay ito. Ayaw na niya itong makita at nagsabi siya na siya na lang ang bubuhay sa anak nilang mag-isa. Ganon pa man ay hindi kinalimutan ni Leia ang pangako niya sa kanyang sarili at pamilya. Nagpa siya ito na sa araw ng kapanganakan ng ipinagbubuntis niya ay gagawa agad siya ng paraan para makaalis na sa kanilang probinsya at maitaguyod niya ang naghihirap nilang pamilya at mapalaki ng maayos ang kanyang anak na ipinagbubuntis. Sa mga sumunod na araw, unti-unti niyang nalilimutan ang mga alaala ng pagtataksil sa kanya Renato. Nakakalimutan niya yon sa tuwing abala si Leia sa mga gawaing bahay. Kahit papaano naiibsan ng lungkot na nadarama niya. Habang nagtutupi siya ng mga damit ng araw na yon, ay bigla na lang niyang narinig ang tawag sa labas ng kanilang tahanan. Ang sadya nito ang kanyang itay. Magandang araw po, Aling Lusing. Wala po si tatay eh. Balik na lang po kayo mamayang 7:00 siguro ng gabi. Wika ni Leia pagbukas niya ng pinto. Ganun ba? Sabi kasi ng tatay mo may pilay daw siya sa paa. Magpapahilot daw. Nga pala, balita ko buntis ka raw, Leia.
Sabi ng kausap ni Leia na si Aling Lusing. Opo, 2 buwan pa lang po. Ganun ba? O siya, sige, babalik na lang ako mamaya. Sagot ni Aling Lusing. Habang papalabas ang matanda ay pumasok bigla sa isip ni Leia ang nararamdaman niya na iniinda na nito ng 1 linggo. Madalas kasi sumakit ang puso niya at likod. Nagsabi siya noon kay Aling Lusing na ipahilot ito. Kilala kasi si Aling Lusing na tanyag na manghihilot sa kanila at nagtatanggal ng balis. Kaya din itong malaman ang sakit mo sa pamamagitan lang ng pagsuri sa katawan mo habang hinihilot ka nito. Sandali lang po, Aling Lusing. Gusto ko rin po sanang magpahilot eh. Sumasakit kasi minsan yung likod ko. Simula po nung nabuntis ako. Pasok mo na po ulit kayo. Sabi ni Leia. Pumasok naman si Aling Lusing at pinaupo ni Leia itong malapit kung saan siya noon nagtutupi ng mga damit. Habang inilalagay ni Leia ang mga damit niya, ay napalingon siya sa likuran niya kung saan nakaupo noon si Aling Lusing. Paglingon niya ay nakita niya ang matanda na matalim ang tingin nito sa tiyan niya at nakalabas ang dila nito na parabang natatakam ito. Agara namang nagulat si Aling Lusing paglingon ni Leia sa kanya at ibinaling ang tingin niya sa loob ng bahay na parang walang nangyari. Pagbalik ni Leia sa inaayos nito ay labis ang kanyang pagtataka sa itsura ni Aling Lusing nang makita niya ito kanina. Bakit kaya naging ganun ang itsura ng matanda kanina? Para bang nawala ito sa katinuan kasi hindi naman normal ang maglabas ng dila na parang takam na takam ka sa ibang bagay. Napaisip si Leia. Nang matapos ni Leia ang ginagawa nito ay pinadapa siya ng matanda sa papag nila at doon inumpisahan na siyang hilutin ng matanda. Habang hinihilot siya nito ay parang nakalimutan niya ang pangalan niya ng mga oras na yon. Sa sarap ng bawat diin ng mga kamay ni Aling Lusing sa likod niya habang hinihilot siya nito. Ilang sandali ang nakalipas nang matapos silutin ni Lusing ang likod ni Leia ay pinaharap niya ito sa pahigang posisyon. Doon ay nagsabi ang matanda na hihilutin din niya ang puso ni Leia para maibsan ang pagkasakit ng tiyan nito. Nang simulang hilutin ni Lusing ang tiyan ni Leia, ay napamulat si Leia sa sakit nang idiin ni Lusing ang mga kamay nito sa tiyan ni Leia na parabang dudukutin niya ang bata sa tiyan nito. Aling Lusing, ang sakit po. Sa puson lang po sana. Tiyan ko na po ang hinihilot niyo eh. Napasabi si Leia. Sinunod naman ng matanda ang sinabi nito. Pero ramdam pa rin ni Leia ang sakit sa tiyan niya sa pagkakahilot sa kanya ni Lusing kanina. Oh, ayos na. Ano, guminawa ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Lusing. Opo. Salamat po ah. Magkano po pala? Tanong ni Leia. Hindi na. Hayaan mo na yun. Tulong ko na sa'yo yan. Sigurado ba kayo, Aling Lusing? Nakakahiya naman po. Hindi, wala yun. Sige na, mauuna na ako. Wika ni Aling Lusing. Nagtaka naman si Leia noon kasi nagmamadaling umalis ang matanda. Kaya tinanong niya ito. Di ba po magpapahilot pa po sa inyo si tatay? Pauwi na rin po yon. Hintayin nyo na lang po. Dito na lang po kayo maghapunan. Hindi na. Babalik na lang ako. Sabi na lang sa tatay mo, may pupuntahan lang kasi ako. Sagot sa kanya ni Aling Lusing. Hindi na pinigilan ni Leia ang kagustuhan ni Lusing at hinayaan na lang niya ito. Pagsapit ng gabi nakauwi ang tatay niya. Nagtataka sila noon kung bakit hindi pa dumarating si Aling Lusing.
Kaya naman pinuntahan nila ito at wala din doon ang matanda sa bahay nila. Nang makatulog na silang lahat, nagising si Leia sa madaling araw dahil napakasakit ng tiyan nito. Pagkagising niya ay pawis na pawis siya hanggang sa bumangon ito sa higaan at wala siyang nagawa kundi ang sumigaw ng mga oras na yon sa kanyang nasaksihan. Basang-basa ng dugo ang higaan at suot nitong salawal. Agara namang hinubad ni Leia ang kanyang salawal dahil may kung anong bagay doon at pagkahipo niya sa kanyang tiyan ay wala na ang nakabukol na bata dito. Yun pala yung mabigat na nasa salawal niya. Dahil sa malakas na sigaw ni Leia, naabot hanggang sa labas ng kanilang bahay. Narinig ito ng magulang niya at pinuntahan agad si Leia. Naabutan nila itong nakaupo sa papag at humahagulgol sa iyak. Hawak-hawak ang anak nito na maliit pa na parang kasing liit ng bagong silang na pusa dahil hindi pa nabuo ito sa sinapupunan niya. Nakunan si Leia. Hindi siya makapaniwala kung anong nangyari. Nang tanungin siya ng kanyang ina kung ano ang ginawa nito na nagdulot nun, ang unang-unang pumasok sa isip nito ay si Aling Lusing. Ang pakiwari niya ay dahil doon sa ginawang hilot sa kanya ng matanda na sobrang diin na para bang sinadya ito ng matanda. Galit na galit si Leia kay Lusing dahil sa nangyaring yun at isinisisi niya sa kanya yun kung bakit siya nakunan dahil di umano inaswang daw siya ng matanda. Kasabihan sa baryo nila na si Lusing ay isang aswang. Iniiwasan siya at iniilagan. Pero hindi din nila makakaila na napakagaling nitong manghihilot. Sa tuwing napapagaling sila ni Lusing, ay nakakaligtaan na nila ang mga sabi-sabi sa kanya na isa siyang aswang. Bakit ka naman kasi naglalalapit kay Lusing? Alam mo namang buntis ka. Alam mo naman ang sinasabi sa kanya dito, di ba? Na aswang siya. Wika ng ina ni Leia. Pero si Leia ay hindi umiimik at patuloy lang ito sa pag-iyak habang hawak ang patay nitong anak. At saka wala naman tayong ebidensya na siya ang may gawa niyan dahil lang sa panghihilot niya. Baka hindi pa lugod ng Diyos na magkaanak ka, Leia. Nangyari na yan. Tanggapin na lang natin. Huwag na tayong manisi ng ibang tao. Sabi ng kanyang ama. Bagamat pinayuhan na si Leia ng kanyang magulang, malakas pa rin ang pananalig niya na si Aling Lusing ang dahilan kung bakit siya nakunan. Sa mga nagdaan na araw ay labis pa rin ang pagluluksa ni Leia sa nangyari sa kanya. Kahit ang asawa nitong si Renato ay hindi man lang siya dinamayan sa madilim na pangyayari sa buhay niya. Napansin naman ng magulang niya ang pagbabago dito kay Leia. Hindi na siya yung Leiang kilala nila. Lagi na kasi itong tulala. Halos hindi na kumakain at laging malungkot at nakakulong sa kwarto. Halos mabaliw na itong si Leia. Lahat ng pangarap niya ay isa-isang kinukuha sa kanya. Naubos ang ipon niya sa balak nitong pagluwas ng Manila at ang pangarap nitong magkapamilya ay iniwan na din siya. Hanggang sa isang araw, habang nagwawalis siya sa kanilang bakuran, kinausap siya ng isa sa mga anak ni Lusing na si Rosalinda. Nagpasama ito noon na umigib ng tubig dahil nasira daw ang poso nila. Kahit abala naman si Leia noon sa ginagawa niya ay sinamahan niya pa rin si Rosalinda. Kahit alam niya sa sarili niya na galit pa rin siya kay Lusing at sa pamilya nito. Si Rosalinda ay ang bunsong anak ni Lusing. Meron itong kapansanan. Iba ang pag-iisip niya. Bagamat 19 anyos na ito, hindi pa rin ito makapagsalita ng maayos.
at parang hindi tugma ang personalidad nito sa edad niya. Habang naglalakad si Leia at Rosalinda at tinutungo ang ilog kung saan ang pag-iigiban nila ng tubig, pumasok sa isip ni Leia ang hindi niya aakalaing gagawin ito sa buhay niya. Balak niya kasing iligaw si Rosalinda sa bundok. Lumihis sila sa ibang daan at dinala niya si Rosalinda sa liblib na parte ng bundok. Naisip niyang maililigaw niya ito kasi alam niya ang pasikot-sikot sa bundok na yon. At kung malayo man sila ay makakaalis siya doon ng matiwasay. Pumasok kasi sa isip ni Leia na maghihiganti siya sa ina ni Rosalinda na si Lusing. Pinatay kasi ni Lusing ang anak niya noon at ganun din ang gagawin niya sa anak niya. Hapon sila pumasok ng bundok noon at 1 oras na silang naglalakad hanggang sa dumidilim na ang paligid. Habang tinatahak nila ang bundok, para bang nabuhusan ng malamig na tubig sa mukha si Leia at napagtanto niya kung ano ang ginagawa niya. Hindi niya dapat ginagawa ang bagay na yon. Hindi siya masamang tao. Bumabagad sila ng bundok para makauwi. Pero maya-maya lang nang mapadpad sila sa masukal at madamong daan, ay bigla na lamang tinuklaw ng ahas sa paa si Leia. Sa sobrang sakit ay napaupo si Leia at namilipit siya sa sakit. Habang nakaupo siya noon ay napansin niya si Rosalinda na pumasok sa madamong bahagi ng daan at hinanap nito ang ahas na tumuklaw sa kanya. Tinawag niya si Rosalinda pero hindi ito nakinig sa kanya. Hanggang sa lumabas si Rosalinda sa mga damo at hawak-hawak na nito ang patay na ahas. Gulat na gulat si Leia dahil sa maikling oras at madamong paligid. Nahanap at napatay ni Rosalinda ang ahas. Maya-maya lang ay binalatan ni Rosalinda ang ahas na parabang nagtutulap lang ito ng saging. Nagtataka si Leia dahil sa payat at liit ni Rosalinda ay madali niyang nabalatan ng ahas na mas mataba at mas mataas pa sa kanya. Pagkatapos balatan yun ni Rosalinda, kinain niya ito na parabang kumakain lang ito ng pipino. Sa bawat kagat niya kasi dito ay naririnig niya ang malutong na tunog dito. Gulat na gulat noon si Leia sa mga nasaksihan niya dahil walang halong pandidiri sa mukha ni Rosalinda at sarap na sarap pa nga ito habang kinakain ng hilaw at binalatan na ahas. Nang mga oras na yon ay hindi na makatayo si Leia. Nararamdaman nito na namamanhid na ang kanang paa niya. Takot na takot kasi siya na baka kumalat ang kamandag ng ahas sa buong katawan niya. Maya-maya lang nilapitan siya ni Rosalinda at kinuha ang kanang paa nito kung saan siya kinagat ng ahas. Pagkatapos sinubo ito ni Rosalinda at sinipsip hanggang sa mawala ang pagmamanhid na nararamdaman ni Leia. Punong-puno ng dugo ang buong mukha ni Rosalinda mula sa kinain nitong ahas at sa pagsipsip sa dugo ni Leia. Parang isang himala nang mawala ang nararamdaman na sakit at pagmamanhid sa paa ni Leia matapos sipsipin yun ni Rosalinda. Kahit sa kabila ng pagtataksil niya kay Rosalinda ay iniligtas pa rin siya nito. Napaisip si Leia. Nawalan ng malay si Leia ng mga oras na yon at pagdilat ng mata niya, nasa loob na siya ng bahay nila Lusing. Nasa paanan na niya si Lusing at ginagamot ang kanang paa nito kung saan ang may kagat ng ahas. Paano po ako napunta dito? Asan po si Rosalinda? Tanong ni Leia. Binuhat ka ng anak ko dito at dinala ka niya. Ha? Paano po yun eh? Mas malaki pa ako kay Rosalinda. Paano niya po ako nabuhat? Hindi mo maintindihan kahit sabihin ko sa'yo. Sagot ni Lusing. Na ano? Aswang kayo?
Sumagot si Lusing at inilahad kay Leia na totoong aswang ang pagkatao nila. Marahil nag-iba man ang tingin ni Leia kay Lusing dahil sa nangyari, hindi naman siya sinuklian ng kasamaan ng pamilya ni Lusing. Napatunayan niya na lahat ng mga hinala niya sa matanda ay hinala lang pala. At napagtanto niya na dahil sa galit ay marami tayong nagagawang bagay na sa huli ay pagsisisihan natin.